For today's video guys, paparehistro muna natin yung ating motor. Nabili to nung 2021. So 4 years na siya sa amin. And late registration na nga to ng 1 week. So tara, samahan niyo ako. So, una natin gagawin guys, magpapa-emission muna tayo sa ibang emission center. So last year nagpa-emission ako sa ibang emission center dito sa may amin. Ang bilis lang, ang bilis ko lang natapos. So hopefully ganun pa din this year. And na-mention ko kanina, expire yung registration natin kasi dapat first week of August na pa-registered ko na to. Kaso second week of August na. So kaya wag niyo na sanang paabutin ang ganito kasi hindi to tama, no? Hindi na dapat natin to dinadrive pag expire na yung registro niya Pero wala kasi yung ibang option ngayon. So hopefully lang hindi tayo mahuli. Ito yung emission center na sinasabi ko guys. So dito tayo magpapa-emission. Dumating tayo doon 9:40 AM. Tapos ngayon pauwi na tayo 10:12 AM dito sa Relosco. Nakapagpa-emission na tayo and at the same time nakakuha pa tayo ng insurance. So yung emission is 500 pesos and then yung insurance natin is 650. Now ang next stop natin syempre is magpa-register na sa mismong LTO. Dito tayo sa Marilao pupunta. Hopefully mabilis lang. Last year kasi bago pa yun ang bilis ko lang doon. So tingnan natin ngayon kasi madami ng taong pupunta. Kaya gustong gusto ko doon kasi yung mga nakaraan kong emission or renewal ng registration ng motor, grabe, isang araw inaabot ako dun sa sa Bukawi. Grabe dun. So kung mapapansin nyo, tanghali na pero ang bilis lang din nating natapos. Parang mas madaming tao kapag kayong maaga pa dun sa emission center na yon. So kayo siguro explore nyo din kung may mga emission center sa lugar nyo, no? As long as accredited ni LTO, okay naman yun. So kung hindi nakakaalam pa, meron ng LTO Marilao. Malapit lang siya dun sa munisipyo ng Marilao, sa bagong munisipyo ng Marilao. Dito to sa may Patubig, no? Dito sa may Baita Ridge. Nakakaliwa kayo dito. And malapit din siya dun sa Jollibee Patubig. Tingnan natin, hopefully konti lang yung tao. Ano naman yan Wednesday, di ba? Kalagitnaan ng linggo. Sana wala masyado. Ayan, ayun yung LTO. Madami ng tao. Yung parking. Let's go. It's 11:07 AM na. Tapos na tayo dito. Tagalan lang tayo dun sa sa pagbabayad, pero okay naman, diba? Umalis ako ng bahay, nasa 9:30 something yata or 9:20. So nagawa naman natin siya within 2 hours. Okay, diba? So safe na ulit mag-drive. May rehistro na ulit tayo. Ang binayadan pala natin doon is only 452. Ewan ko kung kasama na dun yung penalty ko kasi diba late tayo. Mamaya check ko na lang yung papel. So bali ang nagastos natin in total is nasa 1.6 yun. Yung registration natin, yung renewal natin in total is nasa 1.6 1.602, hindi ako nagkakamali. So kung magpaparin nyo kayo ng registro nyo, yun po yung magagastos nyo. That includes insurance, emission, and yung renewal. Napansin ko na wala ngayon yung
ano, yung nag-stencil, yung nilalapis yung ano, yung number sa engine yata yun. Ewan ko bakit wala na yun. Kasi parang nakapagtaka naman na lagi naman kinukuha yun. Nung ilang beses ako nag-renew, lagi naman kinukuha yun. Bakit hindi na lang recorded yun no, sa system? Naka-recorded na siya kaya wala na. So nag-aabot ka pa dun ng magkano eh. Summary lang natin guys, before kayo pumunta ng LTO, make sure na naka-ready yung inyong official receipt, yung recent, no, yung last year official receipt nyo, as well as the certificate of registration. Yung official receipt nyo kung 2025 ngayon, dapat 2024 yon, and then yung certificate of registration nyo is yung kung kailan taon nyo nabili yung motor nyo. Dati nalito ko eh, ang dala ko pala parehas official receipt nung last year. So make sure na meron kayo nung dalawang requirement na yon. And then yung registration nyo, so check nyo kung kailan may expire. Yung mga latest ORCR naman naka-indicate na doon kung kailan yung expiration nyo. And before kayo mag-renew, kailangan ma-emission muna yung inyong motor, and then dapat may insurance. So yung emission natin dito sa video na to, it cost us 500 pesos. And then yung insurance natin is 650. That's Alpha Insurance. And then lastly, yung registration renewal natin, that is 452. And in total, gumastos tayo ng 1,602. And yun, make sure na malakad nyo yung inyong registration renewal before ma-expire yung inyong rehistro, dahil pagka dinrive nyo siya ng expire yan, may fine po yan na 10,000 kung di ako nagkakamali, kapag nahuli kayo na expired yung inyong registration. And kung wala kayong lisensya, syempre mai-impound yung inyong motor. Ayun. And kung nagustuhan nyo yung video na to, palike na lang po kung bago kayo sa channel namin. Please subscribe, and kung may comment kayo, ask nyo na lang yan sa comment section natin. And ingat po tayo palagi. God bless. Ride safe. Bye bye guys.